Ayoko nang ipakita kay kuya ang ibang mga pictures ni Daphne sa isang photoshoot ng isang sikat na lingerie. Baka kasi magwala si kuya sa sobrang sexy ng girlfriend niya. Possessive pa naman masyado ang kuya ko. Masyado siyang istrikto lalo na kapag ang usapan ay si Daphne. Sa bagay, sa ganda ba naman ng kaibigan ko ay dapat lang nabakura ng husto ni kuya. Patuloy niyang kwento na parang hindi niya kilala kung sino ako sa buhay ng kuya niya. Para bang pinamumukha niya sa akin na wala akong halaga at baliwala lang. Ops, sabay takip niya sa kanyang bibig na waring may nasabing hindi ka nais-nais. Sorry Karen, asawa mo na nga pala si kuya. Nakalimutan ko kasi sa bilis ng mga pangyayari. Kailan lang kasi ay masaya pa kanilang relasyon sina Kuya Simon at Daphne hanggang sa sumama ka sa eksena. At sa kamukha ka kasing yaya lang nitong cute na cute kong pamangkin, maarte niya pang wika habang diniinan pa ang mga salitang niyaya. Siguro naman ay hindi ka napipikon sa mga sinasabi ko, Karen? At ano naman ang dapat mong ikapikon? Tama at pawang mga katotohanan lang naman ang mga sinasabi. Nakangisi niyang tanong. Ngumiti lang ako bilang pagtugon. Totoo naman kasing maganda, sexy, rich and elegant si Daphne. Nasa kanya na ang lahat ng katangian na hinahanap ng kuya ko sa isang babae. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa, mula paa hanggang ulo ni Celine habang pinupuri niya ang matalik na kaibigan. Compared to you, anong klaseng fashion meron ka sa katawan mo? At ano ba yung suot mo? Basahan sa paa o pamunas ng maruming kamay, tas dinugtungan pa ng isang mahinang tawa ni Celine ang kanyang mga sinabi. Nakataas ang kilay niyang pang-iinsulto sa atwaring diring-diri habang sinusuri ang kasuotan ko. Nakasuot lang ako ng blouse na kulay brown at nakapajama pa ako. Hindi ko rin matandaan kung kailan ko binili ang mga damit na ito. Hindi ako interesado sa kung ano pa ang fashion ang sinasabi nila. Basta kasya sa akin at komportable akong isuot ay walang problem, wala akong pakialam kung bago o galing sa ukay-ukay ang damit, sapatos at bag na meron ako. At kahit pa siguro nagkakamal ako ng salapi ay manghihinayang gastusin at ipambili ng mga libo-libong halaga ng mga branded na produkto. Tama na ako sa tig 50 o maya at tig 100 presyo na maaring tawaran ng hanggang 10 piso. Kaya talagang nasaktan si Daphne nang pikutin mo si kuya. Paano mo nagawa yun, Karen? Bilib ako sa lakas ng 100D mo. Imagine sinong mag-aakala na ang isang hamak na anak ng hardinera sa hasyenda ay magiging asawa ng isang bilyonaryong hasyendero. Can you imagine that? At patuloy siyang turnatawa habang ipinipilig ang lig na nakamasid lang kay Santino na abala sa paglalaro sa hawak na laruan. Ako naman ay hindi na lamang kumibo sa patutsada sa akin ni Senyorita Celine at pinanood na lamang sila ni Santino na naglalaro. Ibinigay lamang sa akin ni Senyorita Celine si Santino nang ito ay mag-umpisa ng humikbi dahil siguro gutom na at kailangan ng matulog. Aalis na ako. Dumaan lang talaga ako para makita ang pamangkin ko at ibigay ng personal ang mga pasalubong ko kina kuya at kay Santino. Dils paalam ni Senyorita Celine habang inaayos ang lukot ng suot na darni. Kinuha niya na ang maliit na shoulder bag at isinukbit sa kanyang makinis na balikat. Bye, July little angel. I'm gonna miss. Behave ka lang. At sa kanya dinampian ng mabining halik sa pisngi ang mahimbing na natutulog na si Santino sa crib nito na nakapwesto dito sa sala. Nakasuot siya ng kulay puting crop top na labas ang kanyang mapuputing balikat at konting bahagi ng tiyan. Hapit na hapit sa kanya ng katawan ang kulay itim na jeans na kanyang suot pang ibaba. Hindi ko na mahihintay pa si Kuya Simon dahil malayo pa ang biyahe ko. Uwi na ako ng hasyenda dahil malamang na hinihintay na ako ni Lola, sabi niya habang naglalakad ng mahinhin na akala mo ay isang modelo na rumarampa sa stage. Mag-ingat ka senyorita at maraming salamat sa mga ibinigay mo kay Santino. Dita muli kong pasasalamat habang sumusunod sa kanyang paglakad papunta sa labas ng mansyon. Tumigil naman siya sa paghakbang at umikot patalikod para harapin ako. You don't need to thank me. He's thy nephew. Maarte niyang salita. Sumaya lalo ang pakiramdam ko nang marinig ang kanyang mga sinabi. Dahil talagang itinuturing niyang pamangkin ang anak ko. Salamat pa rin lalong-lalo na sa pagtanggap kay Santino bilang pamangkin mo. Nakangiti kong sable. Tumaas naman ang isang kilay niya sa narinig. Bakit ganyan ka magsalita?
Akala mo ba ay hindi ko matatanggap bilang pamangkin si Santino? Okay, aaminin ko na hindi talaga kita gusto at si Daphne lang ang gusto kong maging hipag. Pero wala na akong magagawa. Isa pa, meron na kayong anak ni Kuya. Mahal na mahal ko si Santino kahit sabihin mo pa na ngayon lang kami nagkita. May halong inis sa kanyang mga sinabi. Hindi naman sa ganun, senyorita. Akala ko lang naman, di kakamot-kamot pa ako sa aking braso sa pagdadahilan. Naningkit naman ang mata niya. You know what? Alam kong maldita ako pero hindi naman ganun kasama ang ugali ko lalo sa mga kadugo ko. Sabay suot ng aviator niya at lumabas na ng bahay. Tuloy-tuloy na sumakay sa mamahalin niyang sasakyang kotse na kulay puti at tuluyan ng umalis. Nagpasya na akong balikan ang natutulog na si Santino sa kanyang crib. Tulog na tulog pa naman ang anak ko kaya nagliligpit-ligpit muna. Ako. Muli akong nakita ang magazine kung nasaan si Senyorita Daphne. Ano nga naman ang panama ko sa'yo, Senyorita Daphne? Bulong ko sa larawan niya sa magazine. Ikaw na maganda at mayaman samantalang ako ay hindi nakagandahan ay isa pang hampas lupa. Pero wala naman sa akin yun. Hindi ako naghahangad na maging maganda o maging kasing sexy mo. Hindi ko rin hinahangad na mahalin ako ni Senyorito Simon ng gaya ng pag-ibig niya sa'yo. Patuloy kong pagkausap sa larawan niyang buhay na buhay ang kulay. Ang tanging gusto ko lang ay ang tanggapin at mahalin ni Senyorito Simon si Santino bilang anak. At dali kong pinunasan ang luha kong kusa na naman bumagsak at dumaloy sa aking pisngi. Habang tulog na tulog pa si Santino ay iniwan ko muna siya sa kanyang crib. Inayos ko ang mga unan na nakapalibot sa kanya maging ang mga laruan na binigay ni Celine. Dahil wala si Manang ay kailangan na ako ang kumilos dito sa bahay. Mabuti na lang at marunong makisama ang anak ko at nakatulog ngayong umaga. Madalas talagang hindi ko siya maiwanan dahil umiiyak siya kapag hindi niya ako nakikita sa paligid. Madaling araw pa lang kanina ay gising na siya at naglalaro kaya heto at himbing na himbing. Mabilis na akong tumungo ng kusina. Naalala kong namataan ko nang bumaba mula sa itaas ng bahay si Senyorito Simon. Panigurado nang nakaupo siya sa lamesa roon sa likod bahay na malapit sa pool at abalang nagbabasa. Tamang-tama at pagtitimpla ko siya ng kape at tatanungin ko na rin kung ano ang nais niyang ulamin upang mailuto ko na. Ningiti-ngiti pa ako habang hinahalo ang pinaghalong kape at asukal sa tasa. Nang matanti ako ng okay ay nagpasya na akong ihatid kay Senyorito Simon. Heto na ang kape mo, Senyorito. At maingat kong inilapag ang tasa ng kapeng aking. Tinimpla sa bilog na lamis ang gawa sa ratan na katerno ng mahabang upuan na gawa rin sa ratan. Doon prenteng nakaupo si Senyorito Simon habang abala sa pagbabasa ng iba't ibang newspaper at panay din ang tipa sa kanyang laptop. Permis na nakakunot ang noo at seryoso sa kanyang ginagawa. Nakapambahay lamang siya, cargo short at plain na sandong kulay puti ang kanyang damit. Kitang-kita ang perpektong masko niya sa braso na hindi ko alam kung alaga ba sa gifing o dahil batak din sa trabaho. Sinelas lang na kulay itim ang sapin ng kanyang paa. Naalala ko tuloy ang buhay ang Hacienda Santo Domingo. Mas simple pa ang kasuotan niya noong naroon pa kami sa probinsya. Kapag kasi nasa hacienda si Senyorito ay kusa siyang tumutulong sa mga gawain, lalong-lalo na sa mga tauhan sa bukid. Nagbubuhat ng mga kaban-kabang palay o bigas, ng mga tiklis ng mga iba't ibang uri prutas. Kaya nga siya mahal ng mga tauhan sa hacienda dahil masipag at marunong siyang makisama sa mga ito. Hindi siya kakikitaan ng pagrereklamo sa kusang pagtulong na ginagawa. Lihim ko rin siyang hinangaan sa pagiging mababang loob niya sa mga trabahador sa Hacienda Santo Domingo. Lihim na paghanga na agad kong inapula dahil nakakahiya kung malaman ng iba. Kaya hindi ko sukat akalain na ikakasal ako sa kanya at magkakaroon kami ng anak. Mabuting tao si Senyorito Simon. Sa akin lang naman siya bukod tanging galit na galit at dinamay pa ang anak naming si Santino. Senyorito, ano ang gusto mong ulam para mapagluto na kita? Tanong ko na hindi mapigilang mangiti dahil sa wakas ornuwi na ang aking il-asawa, galing sa kung saan na business trip at kasama na namin ngayon ng aking anak Clito sa bahay. Ang saya lang kasi ang isipin na kumpleto kami ngayon tulad ng normal na pamilya. Bihira lang mangyari ang ganito. Kahit pa hindi kami nagpapansinan ay isa ng malaking bagay na mas pinili niyang manatili dito sa bahay kaysa magpunta sa ibang lugar.
Tila wala namang narinig si Senyorito at patuloy lang sa pagbasa at panakanakang tumitingin din sa nakabukas na laptop. Senyorito, anong gusto mong ulam? Ulit kong tanong. Baka kasi hindi niya narinig ang una kong tanong kanina sa sobrang busy sa kanyang ginagawa. Wala pa rin naging sagot. Para akong kumakausap sa pader o kaya naman ay sa hangin. Imposibleng hindi niya naman ako. Naririnig gayong kaharap niya lang ako at 2 beses na akong nagtanong. Ganun ba siya hulog na hulog sa kanyang ginagawa at hindi niya ako napapansin o talagang sinasadya niyang hindi pansinin ang presensya ko? Senyo. Hindi ko na naituloy ang 3 beses kong pagtangkang pagtatanong ng hampasin niya ng malakas ang ibabaw ng lamesa at saka ako binalinga ng mabalasik na tingin. Ano naman ang ginawa kong mali? Nagtatanong lang naman ako. Can't you see I'm busy? Napapikit pa ako sa lakas ng boses niya at bahagyang pa akong napaatras. Bakit mo ba ako tinatanong ng walang kwentang katanungan? May pakialam ba ako kung anong ulam ang lutuin mo o kahit hindi kadugtong niya sa ganun pa rin na tono ng boses? Oo nga naman. Ano nga naman ang pakialam niya sa kung anong lulutuin? Pwede siyang kumain sa labas kung nagugutom siya o kaya naman ay magpa-deliver. Masyado kasi akong nadala ng pagpapantasya sa isang masaya at kumpletong pamilya. Bakit ba ako umaarte na parang isang mabuting babaeng asawa sa isang lalaking asawa na hindi naman ako itinuturing na kanyang kabiyak? Bakit ba ako nagpapanggap na walang problema gayong lagi niya itong isinasampal ng kaliwat kanan sa aking pagmumukha? Sampal na mas higit na masakit kaysa sa literal na ginawa. So sorry, senyorito. Pasensya ka na. Paghingi ko ng dispensa habang nakayuko. Napahiya na naman ako kahit wala naman akong intensyon na makaistorbo. May bago pa ba? Lagi namang ganito. Ako lang ang matigas ang ulo. Pwede ba kapag naririto ako sa sarili kong bahay ay gusto ko ng katahimikan? Ayoko ng mga istorbo. So, please, leave me alone. Hindi ko ako kailangang kausapin at tanungin ng mga bagay na wala naman along pakialam. Madiin niyang pakiusap at saka mabilisang pinagdadampot ang mga dyaryong binabasa sa lamesa na bilog at itiniklop ang laptop na garnet at saka umalis. Naiwan akong nakasunod na lang ng tingin sa kanya habang malalaki ang hakbang na binabagtas ang daan papasok ng bahay at umakyat ng hagdan papuntang itaas. Naiwan din ang tasa ng kape na aking itinimpla. Hindi man lang humigop kahit isang beses. Hindi nga nagpasalamat na naalala ko siyang itimpla ng kape ang tikman pa kaya. Malungkot kong kinuha ang tasa ng kape sa lamesa. Pinakatantya ko pa naman ang asukal at kape para wala siyang masabi sa lasa tapos hindi man lang niya tinikman. Dite mapait kong wika habang nakatingin sa maitim na likido na kanina lang ay mainit na mainit pa. Ngayon ay katulad na ng relasyon na mayroon ako sa aking asawa. Malamig. Karen, parang may lagnat si Santino, sabi ni Manang Lorna habang idinampi-dampi pa ang kanyang kanang palad sa noo at leeg ni Santino. Pinasuyo ko muna kasing tingnan niya muna si Santino habang abala akong nagluluto ng hapunan. Afritadang karne ng baka ang aking kasalukuyan pa lang na pinapakuluan. Ho, tanong ko at sinalakay agad ng kaba ang dibdib ko sa sinabi ni Manang. Hindi naman po siya mainit kanina. Masigla pa nga po siyang naglalaro. Nagmamadaling akong naghugas at nagpunas ng kamay sa malinis at tuyong basahan. Nilapitan ko agad ang anak kong tahimik lang na nakahilig ang ulo sa balikat ni Manang Lorna. Agad namang itinaas ng aking anak ang kanyang mga braso nang makita ako. Wala siyang anur ng reaksyon sa mukha, hindi katulad ng normal niyang ginagawa. Agad siyang tatawa sa galak o kaya ay ngingiti na kapag hahawakan ko na siya. Paglapat ng kamay ko sa kanyang balat, lalo na sa parte ng kilikili kung saan ko siya binuhat ay naramdaman ko ang init. Mainit na hindi normal sa natural na temperature ng tao. Mainit nga po siya, Manang. Pag-alaala ko. Kanina lang ay okay si Santino. Kapansin-pansin niya ang pananamlay niya dahil permi lang siyang nakayakap sa akin. Hindi ako sanay na ganito siya dahil malikot at wala siyang tigil na baling ng baling kung saan kapag karga-karga ko. Agad mo na lamang painumin ng paracetamol para mawala ang lagnat. Basta orasan mo na lang at wag mong kakaligataan. Ditis payo naman sa akin ni Manang na tumungo sa kabinet kung saan naroroon ang mga vitamins at paracetamol ni Santino. Pinagtulungan namin ni Manang na painumin ang gamot ang matamlay kong anak.
Nakahinga naman ako ng maluwag ng ilang minuto, matapos ko siyang painumin, ay bumaba na ang kanyang lagnat. Manang, salamat si. Ingat po kayo sa pag-uwi. Mag-off muna po kayo bukas. Pagpapaalam ko kay Manang Lorna. Okay sige, pero kapag mailagnat ulit si Santino tawagan mo ako agad para may kaantabay ka. Mahirap nagkakasakit ang mga bata lalo at ganyang sanggol pa lang. Bilin sa akin ni Manang bago binitbit ang kanyang maliit na shoulder bag na naglalaman lang ng kanyang pera at cellphone. Habang naglalakad siya at nililingon niya pa kami ni Santino at nakangiting kumakaway. Bay, ka na kay Manang Lorna, nak, sabi ko kay Santino. Ngunit turningin lang siya kay Manang habang kumakaway sa amin. Hindi ganito si Santino. Hindi siya tumitigil ng kakaway kay Manang Lorna sa tuwing umuuwi na ang matanda at lumalabas na sa gate ng aming bahay. Madalas nga na kahit wala na sa paningin niya si Manang at hindi pa niya binababa ang kanyang nakataas na kamay. Palahaw na iyak ang nagpagising sa akin sa mahimbing na pagtulog. Agad akong bumalikwa sa higaan at kinarga agad si Santino. Santino, bakit anak? Dude, halos mapaso ang palad ko pagkahawak ko sa kanya. Sobrang init ng kanyang katawan. Diyos ko! Santino, anak. Hindi ko alam ang gagawin. Natataranta na ako. Naiiyak na ako. Nag-aapoy sa lagnat ang anak ko. Bago matulog ay okay naman si Santino. Wala na siyang lagnat. Bakit ngayon ay parang mas lumala? Pinainom ko muna ulit siya ng paracetamol. Pagkatapos ay nagdesisyon akong dalhin na siya sa ospital. Kumuha ako ng pranela pambalot sa kanya. Iagsuot lamang ako ng jacket pampatong sa suot kong pantulog at saka ko kinuha ang bag at wallet. Binitbit ko rin ang kanyang feeding bottle na may powder milk na talagang nakahanda na kung sakaling magutom siya at manghingi ng gatas sa kanyang pagtulog. Nagmamadali akong lumabas ng bahay habang karga ang anak kong may sakit. Hindi kong nakita kung anong oras na ngunit napakadilim pa rin ang paligid at tanging ilaw sa mga poste at kabahayan ang nagsisilbing liwanag sa daan. Walang pag-aalinlangan kung sinuong ang kadiliman at halos takbuhin ko ang entrance ng village. Pagkakita sa akin ng mga security guard ay sila pa ang kusang pumarang taxi upang makasakay kaming mag-ina. Dok, kamusta po ang anak ko? Agad kong tanong sa lalaking doktor na nasa 51 na siguro ang edad. May katabaan ang katawan ng doktor at napapanot na ang tuktok ng ulo nang pumasok sa inuukupahan namin na kwarto ni Santino. Dito ko siya tinakbo sa ospital kung saan din nakakonfine si nanay. May mga papel na binasa muna ang doktor. Nakinuha niya sa lalaking nurse na katabi. Well, may infection sa ihi ang bata kaya mataas at pabalik-balik ang kanyang lagnat. Sagot ng doktor at isinauli na ang mga papel na binasa sa nurse. Hinawakan niya ang stethoscope na nakasabit sa kanyang liig at saka sinuri ang dibdib at likod ni Santino na karga ko. Kailangan niyang mag-take ng antibiotics for 7 days. Dagdag ng doktor saka muling kinuha sa nurse ang resulta ng eksamin na ginawa sa dugo at ihi ni Santino. Marahil yun ang gamot na irereseta niya kay Santino. Paracetamol din every 6 hours kung nilalagnat pa siya. Kailangan naka-oras ang pag-inom. At saka inabot sa akin ang reseta. Pinaliwanag pa ng doktor kung paano at anong antibiotics ang kailangan ni Santino. Anong oras at ilang beses sa isang araw dapat inumin? Lagi ko rin daw painumin ng tubig. Salamat sa Panginoon at bumaba na ang lagnat mo anak. Kinabahan ng sobra si mama sayo. Sabay halik ko sa noo ni Santino. Nakatingin lang naman siya akin habang dumedede ng gatas sa kanyang feeding bottle. Nakapagdesisyon akong i-confine muna siya klito sa ospital dahil wala naman akong alam sa pag-aalaga sa batang may sakit. Tulad na nangyari kagabi, tarantang-taranta ako dahil hindi ko alam kung ano ang tamang gagawin. Wala akong mahingian ng tulong kahit alam kong nasa kabilang silid lamang si Senyorito. Nag-alinlangan talaga akong magpatulong dahil baka mapahiya lamang ako at ano-ano pa ang sabihin sa aming mag-ina. Ayoko namang magsabi kay Manang Lorna dahil nga alam niyang naririto at kasama ko ang aking asawa gayon din kay Lola Loretta. Ayoko siyang mag-alala pa. Matanda na siya para mag-isip pa ng mga bagay at baka makasama pa sa kanyang kalusugan. Ang importante ngayon at ang tuluyang gumaling si Santino. Nanay, kamusta na po kayo? May sorpresa po ako ng data. Pangangamusta ko kay nanay.
Karga ko ang nakaswerong si Santino habang naririto sa pribadong silid ni nanay. Okay naman ang anak ko. Lang oras na rin siyang hindi nilalagnat at bumalik na ang kanyang sigla. Kanina nga ay nakikipaglaro pa siya sa babaeng nurse habang kinukuhanan siya ng temperatura sa kilikili. Kaya ang ginawa ko ay isinama siya dito sa kwarto ni nanay. Ito rin ang unang pagtatagpo ng mag-iola. Hindi ko kasi sinasama si Santino kapag dinadalaw ko si nanay dahil ospital ang pupuntahan ko at maraming may sakit. Kaya naman iniiwan ko na lang siya ng sandali kay Manang Lorna. Ganun pa rin. Walang pagbabago. Nakapikit pa rin siya. Payat na ang katawan ni nanay at lalong humaba ang kanyang buhok. Lang araw, linggo, buwan at taon pa ba ang hihintayin ko sa muli niyang paggising? Kailan ka ba gigising sa mahimbing na pagtulog, Nay? Alam niyo po ba na halos ikamatay ko ang naramdaman kong sobrang kaba kagabi? Nataranta po ako at halos walang pumapasok sa utak ko na dapat kong gawin. Inaapoy po ng lagnat si Santino at wala akong alam kung paano ko siya aalagaan sa ganun na sitwasyon. Kung sana ay kasama ko kayong nag-aalaga sa kanya, baka po hindi siya nagkasakit. Hindi siguro mangyayari na lalagnatin siya ng ganun kataas. Malungkot kong mga kwento kay nanay. Kung sana ay nagagabayan niya ako sa tamang pag-aalaga kay Santino ay hindi siguro nagkasakit ang anak. Santino, siya si Lola Karina. Siya ang nanay ni Mama na iaging kong ikinukwento sa'yo. Mabait si Lola, anak. Tila naman kinikilala ni Santino si nanay dahil pinagmamasdan niyang maigi. Mabuti na lamang at hindi niya inaalis ang bagay na nakatusok sa kaliwa niyang kamay at mataman lamang din siyang nakatingin kay nanay at sa akin. Mrs. Santo Domingo. Boses ng isang babae ang nakapagpaglingon sa akin sa pintuan ng pribadong silid ni nanay. Ang babaeng nurse na kanina ay nakikipaglaro kay Santino ang tumawag sa akin. Nagtataka naman akong nagtanong. Bakit ho, ngumiti muna siya at saka ako sinagot. Kanina pa ho kayo hinahanap at hinihintay ng asawa niyo sa silid ng anak ninyo. Asawa? Kunot noo akong napaisip. Isa lang ang asawa ko at si Senyorito Simon lang yun. Siya nga kaya. Si Senyorito nga kaya ang naghihintay sa amin ni Santino. Waring nagliwanag ang buong paligid nang malaman kong narito siya sa ospital. Nag-aalala ba siya sa amin? Sa anak niya? Sunod-sunod kong tanong sa aking isipan. Salamat sa'yo. Sige, balik na kami ni Santino sa kanyang silid. Pasensya ka na at nakaistorbo ka pa namin. Sagot ko kasabay ng paghingi ng paumanhin. Sumagot naman ang magalang na nurse ng walang anuman. Matapos akong magpaalam kay nanay ay tinahak na namin ni Santino ang daan papunta sa kwarto kung saan siya nilagak ng ospital. Nasasabik talaga ako dahil may pakialam naman pala sa amin si Senyorito Simon. Senyorito, bless. Pagkuha ko sa atensyon ng lalaking nakaupo sa monoblock na kulay itim na nakapwesto malapit sa karna. Nakadamit pang trabaho na siya. Seryoso ang mukha at bakas ang tila inip na inip sa paghihintay. Senyorito, pasensya ka na kung hindi na ako nakapagpaalam sa'yo kagabi. Agad ko na kasing sinugod si Santino dito sa ospital. Paghingi ko ng pasensya nang maihiga ko si Santino sa kanyang kama na panay ang linga sa kanyang papa. Alalang-alala sa inyo ang lola ko dahil hindi mo sinasagot ang tawag Iliya. Seryoso niyang wika na hindi man lang nagtanong tungkol sa kalusugan ng anak. Nataranta na kasi ako kagabi. Sobrang init ng katawan ni Santino, kaya ang dinampot ko na lamang ay ang wallet ko. Hindi ko na isama ang cellphone dahil wala na talaga sa isip ko. Dito pagdadahilan ko habang inaayos ang pumaikot na host ng swero ni Santino. Kailangan kong ayusin dahil baka mamaya ay sa halip na puting likido ang nakikita ko at mapalitan ng kulay pulang dugo. Hayan ang cellphone mo. Tawagan mo na agad ang lola ko dahil siguradong hindi iyon mapakali hanggat hindi ka nakakausap. Dit inilapag niya ang cellphone ko sa lamisang malapit sa kama ni Santino. Tumayo at tumalikod habang patungo na sa pintuan ng silid. Hindi ako nakatiis. Sandali, senyorito, pagtawag ko. Hindi mo man lang ba itatanong kung bakit kami narito sa ospital? Kung bakit sinugod ko si Santino sa 10 oras ng gabi? Kung kamusta na siya? Kung ano ang lagay niya? Kung ano ang sakit niya? Ramdam kong turnigil siya sa pagtangkang paghakbang. Nakatalikod na kasi ako sa gawin ng pinto, kaya naman hindi niya nakikita ang nagbabadyang pagbagsak ng luha sa aking mga mata.
Sinadya ko talagang tumalikod at nagkunwaring abala sa kung anong ginagawa sa damit ni Santino. Hindi ka man lang ba nag-aalala kahit konti sa kalagayan ng anak ko na anak mo rin? Pagpapatuloy kong tanong Alam mo kung anong sagot ko riyan sa tanong mo. Hindi ko na kailangan ulit-ulitin pa. Asik niyang sagot at tumuloy na sa paglabas ng silid. Iniwan na naman ako. Kami ni Santino. Tumulo ang luha ko at pumatak sa puting kumot sa kama ni Santino. Ang hirap talagang umasa sa isang maling akala. Akala ko pa naman kaya siya narito ay para sa anak niya. Buong akala ko nag-alala na siya sa kalagayan ng anak niya. Mali pala. Marami talaga ang namamatay sa maling akala. Dahil wala nga pala kaming kwenta para sa kanya. Niyakap ko si Santino ng mahigpit. Santino, anak. Mahal na mahal ka ni Mama. Tandaan mo na mahal kita, Dids. Maramdaman man lamang anak ko na kahit walang pakialam sa kanya ang ama niya ay nandito naman ako na nanay niya na sobrang mahal na mahal siya. Pero hindi ko maiwasan ang matakot kung ano ang meron sa bukas. Paano na lang kung may isip na ang anak ko? At hindi pa rin siya tanggap ng papa niya? Paano ko ipapaliwanag sa anak ko ang mga bagay na mismong ako hindi ko naiintindihan? Kaya kong suluhin ang sakit, wag lang masaktan ang anak ko. Kung pwede nga lang na ganito na lang kaming mag-ina. Magkayakap habang prinoprotekhan ko siya sa kanyang ama na walang habag. Napakatakao mo na talaga, anak. Pero bawal na muna ang mga chocolate drinks. Baka maulit na naman na magka-infection ka sa ihi at ma-ospital na naman. Sorry din at hindi alam ni Mama na hindi pala nakakabuti sa'yo ang pinapainom ko. Tuwang-tuwa pa naman ako kapag nauubos mo ang isang pakete. Pagkausap ko kay Santino. Yun kasi ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng infection sa ihi. Lang araw din kami sa ospital. Nais pa nga ng Senyora Loretta na lumuwas dahil nag-aalala sa amin, ngunit ako na ang nakiusap na wag na dahil magaling na rin naman si Santinon. Nangako na lang ako kay Senyora na magiging maingat na ako sa pagpapakain o kaya ay pagpapainom kay Santino. Madalas ko kasi siyang painumin noon ng chocolate drink dahil masarap ang lasa kaya naman gustong-gusto niya. Ang hindi ko alam nakakasama na pala sa kalusugan ng anak ko. Kaya simula nang mangyari yun ay hindi ko na siya pinatikim ng kahit anong chocolate drink o kahit mga inorning nakatetra pa. 8 buwan na si Santino at napagana talagang kumain. Kahit gulay pa ang isubo ko ay game na game siyang kainin. Wala siyang selan at hindi mapili. Maganda naman talaga ang gulay sa katawan. Mabuti na rin na habang bata pa siya at sanayin ko na dahil maraming bata ang hindi kumakain ng gulay. Lalo na rin siyang lumikot dahil marunong ng mangunyapit sa kung saan-saan at saka pilit na rin turn na tayo gayong hindi niya pa kayang dalhin ang sariling bigat ng katawan dahil sa kanyang mabigat na timbang. Napakaumbok na pisngi niya at 3 na ang baba. Hindi ko na rin makita ang lieg dahil natabunan na ng katabaan. Tama na ang pagkain mo, baka hindi ka na matunawan. Gusto ko na sanang iligpit ang mga biskit at mga prutas na kinakain niya, ngunit pumapalaw siya ng iyak sa tuwing ilalayo ko na ang mga pagkain. Busog na siya pero ayaw pa rin tigilan ang pagnasab. Nakakagigil ang nakutipatuuti ni Mama. Pinipigilan ko lamang ang sarili kong huwag kurutin ang pisngi niya dahil tunay siyang nakapanggigil. Lalo na ngayon na kumakain na siya sa lamesa at nakaupo sa sariling high chair. Sa 2 kamay niya ay may hawak siyang pakain. Sa kanang kamay ay mansanas habang sa kabila naman ay orange at nagkalat na sa buong pisngi niya ang kaninang biskit na kinakain. Hindi ko nga mawari kung sino sa amin ni Senyorito Simon ang kamukha niya. Pero sabi ni Manang Lorna ay kamukha ko si Santino. Ngunit minsan naman daw ay si Senyorito Simon ang nakikita niya sa mukha ng anak ko. Pero mas lamang daw ang pagkakahawig naming mag-ina. Napangiti nga ako sa bagay na iyon. Dapat talaga na ako ang kamukha ng anak ko. Ano yan? Tanong ni Senyorito Simon na nagmula sa labas ng bahay. Medyo nagulat pa ako nang mula sa kung saan ay may nagsalita. Salubong ang kanyang makapal na kilay habang hawak ang kulay puting tawel at ipinupuna sa mga braso at leg. Hula ko ay galing siya sa pagjojogging sa labas. Basang-basa ang kanyang suot na kulay gray na t-shirt na lapat sa kanyang katawan at tila basa rin ang kanyang buhok. Ano yun, Senyorito? Kunot noo kong tanong dahil hindi ko maintindihan kung ano ang kanyang tinatanong. Ang ginagawa ninyo ng anak mo, sagot niya. Nag-isip ako.
Ano ba ang ginagawa namin ni Santino at tila nainis siya? Kumakain lang naman ang anak ko at ako ay nakaupo lang at nagbabantay. Ganyan ba kayo mag-aksaya dahil hindi ninyo naman pinaghihirapan ang perang ginagamit pambili sa mga kinakain ninyong mag-ina? Dito sarkastiko niyang tanong sa akin habang sumulyap siya sa mga nakakalat na biskwit sa sahig at sa lamesa kung nasaan ang mga slices ng mga prutas na kinakain ni Santino. Pasensya na senyorito, natapon lang ni Santino nang hindi sinasadya pero hindi naman kami nag-aaksaya ng pagkain. Katwiran ko. Hindi nag-aaksaya? Anong tawag sa mga nakakalat sa sahig at sa ibabaw ng lamesa? Asik niya at pagputol sa sasabihin ko sabay turo pa sa mga pagkaing nakakalat na kung tutuusin ay isang pirasong biskit lang at puro mugmug na ang iba. Pasensya na senyorito. Paghingi ko naman ng paumanhin para hindi na siya magalit at matapos na rin ang usapan na kung tutuusin ay hindi naman dapat pinagtatalunan. Natural na may matapon na pagkain dahil bata pa lang naman si Santino. Pero hindi ibig sabihin at nahinahayaan ko lang siya sa tuwing may natatapon sa kanyang kinakain. Aba, mahiya naman kayo sa nagtatrabaho para kitain ang pera na pambili ng mga inaaksaya ninyo. Dagdag niya pa. Hindi na ako kumibo at tahimik ko na lamang na pinulot ang mga tinutukoy niyang naaksayang pagkain. Palibhasa hindi ninyo pinaghirapan ang lahat ng mayroon kayo ngayon. Kaya ganyan kayong mag-aksaya na mag-ina. Ang sarap ng buhay ninyo. Narito lang kayo maghapon, kakain at matutulog na lang ng walang kahirap-hirap. Makahulugan niyang komento. Seryoso. Mugmug at isang pirasong biskit na natapon lang nang hindi sinasadya ay nag-aksaya na kami. Sinumbatan niya na kami ni Santino dahil lang sa kapirasong tinapay. Ano-ano pa kaya ang mga bagay inaaksaya ninyong mag-ina sa pamamahay ko maliban sa pagkain? Tubig, kuryente, sabon, shampoo. Patuloy niyang pagbubusa. Akala mo babae siyang nagbubunga nga sa mga anak na makukulit. Nakakainit din ng ulo ang kanyang mga sinasabi. Para bang ang laki ng nagawa naming kasalanan ng anak ko para pahabain niya ang usapan ng ganito. Kung makasumbat siya ay tila ba nilustay namin ni Santino ang lahat ng opera niya. Paano kami naging maaksayado na mag-ina? Halos gabi lang kami gumagamit ng electric fan dahil ayoko ng aircon dahil masyadong malamig at baka sipunin si Santino. Bumili pa nga ako ng mumurahing cliff fan sa palengke na nagkakahalaga ng 150 pesos na mahinang-mahina sa konsumo ng kuryente. Madali rin ilipat para kahit na saan nakapwesto ang crib o ang stroller ni Santino ay maisaksak ko, basta may malapit na outlet dahil nga pawisan ang bata. Kapag naglalaba naman ako ay halos hindi ako gurnagamit ng washing machine dahil pakiramdam ko ay mas lalo akong natatagalan sa pagpupuno pa lang ng tubig sa automatic na washing machine. Kaya kinakamay ko na lamang ang mga dapat kong labhan. Ang pinagsabunan ko ng mga daronit ay iniipon ko at ginagamit kong panlinis ng sihi at pandilig naman ng mga halaman ang mga pinagbanlawang tubig. Gayon din sa paghugas ng plato. Iniipon ko sa maliit na planggana ang tubig at idinidilig ko rin sa mga halaman. Nakasanayan ko iyon sa probinsya. Kahit libre at galing sa poso ang tubig ay tinitipid ko dahil nga sa mahirap din magbomba ng tubig. Masakit sa braso. Kaya anong pinaparatangan niya kaming maaksaya? Sa sobrang inis ko at para manahimik na lamang siya sa panenermon ay humarap ako sa kanya at ipinakita ko ang mga napulot kong biskit at mugmug sa aking palad at walang sabi-sabi kong tinaktak sa 100 ng bibig ko ang mga pinulot kong pagkain. Ninuya ko at nilunok. Wala na, sabi ko at ininom ang tubig na nasa baso ni Santino. Baka pati iyon ay punahin niya. Mataman lang nakatingin sa akin si Senyorito habang salubong pa rin ang kilay. Kumibot-kibo at ang mga labi pero nanahimik na lamang at ornalis. Kasalukuyan akong abala sa pag-vacuum sa kulay brown na malapad na carpet ng sahig sa sala nang bumukas ang front door at iniluwa si Senyorito Simon. Waring pagod na pagod ang kanyang itsura. Pasado 6:00 na ng gabi at kauwi niya lang galing sa kumpanya kung saan siya naman ang si. Gusot-gusot na ang kanyang damit at bahagya ng lumihis ang necktie niyang kulay asul sana nakasabit sa kanyang leg. Bitbit niya ang kanyang black bag sa kanang kamay at sa kaliwang karnay naman ay ang kanyang cellphone at tuloy-tuloy lamang sa pagpasok at tinungo ang hagdan. Parang walang nakitang anuman o sinuman. Sa araw-araw ay ganito pero hindi pa rin ako masanay.
Samantalang tumayo naman si Santino mula sa kanyang crib na nakapwesto sa isang sulok at matamang sinalubong ng tingin ang kanyang ama. Kapag daka ay umiti siya at tuwang-tuwang bahagyang tumatalon habang nakahawak sa crib. Kinawag-kawag pa ng anak ko ang kanyang mga maliliit na braso na tila nais niyang magpakarga sa bagong dating. Wala mang kahit anong reaksyon kay Senyorito. Basta naglalakad lang siya. Wala siyang naririnig. Wala siyang nakikita. Sumakit ang lalamunan ko at uminit ang gilid ng mga mata ko. Nakadama na naman ako ng awa sa aking anak. Parang yung batang sabik sa presensya ng isang tatay at natuwa na nakita ng urnuwi. Ngunit ang dumating na ama ay hindi man lamang tapunan ng kahit konting pagtingin ang kanyang anak na sadya nang nagpapapansin, mapansin niya lang. Kahit konti ba ay wala siyang nadaramang pagmamahal para sa anak namin? Hindi ba siya natutuwa man lang na nakikita na may bata na tuwang-tuwa sa kanyang pagdating? Senyorito, Essie. Hindi ako nakatiis at tinawag ko siya. 0-0, alam kong masasakit na naman ang kanyang sasabihin, ngunit umaasa pa rin ako na kahit konti at sundutin siya ng kanyang konsensya. Hindi siya huminto at patuloy sa paghakbang. Hindi mo man lang pinansin si Santino. Samantalang tuwang-tuwa siya nang makita kang dumating. Hayan at kahit hirap na hirap siyang tornayo ay nagawa niya pa rin upang sumalubong sayo, sabi ko habang pinipilit mumiti at pilit din na binabaliwala ang malungkot at masakit na pakiramdam sa kaloob-looban ng damdamin ko. Pwede ba pagod na pagod ako ngayon at gusto ko nang makapagpahinga? Wala akong panahon sa kung ano-anong drama na sinasabi mo. Wala akong pakialam kung may sumalubong sa akin o wala. Pabalang niyang sagot sa akin habang ipinagpatuloy ang paghakbang sa itaas. Ngunit nagsalita akong muli. Ang ibang tatay kahit pagod na pagod sa trabaho ay tuwang-tuwa kapag nakikita lang nila yung mga anak na sumalubong sa pag-uwi nila sa bahay. Napapawi na ang pagod nila at nakikipaglaro pa sa kanilang mga anak. Bakit hindi mo gawin yun kay Santino, Senyorito? Natitiyak kong totoo ang kanilang sinasabi dahil subok ko iyon kay Santino. Nawawala ang pagod ko basta makita ko lang siyang nakangiti. Mahinahon kong suhestyon kahit ang totoo naman ay nakahanda na ako sa ano pa man na masakit na salita na kanyang ibabato sa akin. Sa pagkakataong iyon ay huminto na siya sa paghakbang ngunit marahas na humarap sa akin. Seryoso ang madilim na mukha. Waring nagbabadya ng isang malakas na bagyo na may kasamang malakas na alimpuyo ng hangin. At umaasa ka palang gagawin ko iyon sa anak mo. Hindi ka ba napapagod sa kakasalita? Hindi ka ba nagsasawa na marinig na wala akong pakialam sa'yo at dyan sa anak mo? Tumaas pa ang gilid ng labi niya nang sambitin ang kanyang mga sinabi. Masokista ka ba? O sadyang walang kasing kapal ang mukha mo at patuloy mo pa rin akong kinakausap sa kabila ng ilang ulit na kitang ipinahiya? Huwag ka nang umasa dahil mapapagod ka lang at masasaktan ka lang. Kung ako sa'yo, intindihin mo nang mabuti ang anak mo para hindi nagkakasakit dahil nakakadagdag sa iniisip ng lola ko. Mariin niyang dugtong at saka tumalikod muli para ipagpatuloy ang pag-akyat. Papa! Sasagutin ko pa sana si Senyorito sa kanyang mga tinura nang biglang nagsalita si Santino. Agad akong napalingon sa aking anak na nakatingin sa gawin ni Senyorito Simon. Namangha ako. Para akong naiiyak sa tuwa. Nakakapagsalita na ang anak ko. At Papa ang una niyang malinaw na salita. Naring mo ba iyon, Senyorito? Tinawag kanyang Papa. Baling ko kay Senyorito na parang natigilan din nang marinig ang unang beses na pagtawag sa kanya ng si Papa tinang kanyang anak. Mabilis kong hinakbang ang crib at binuhat ang anak ko. Ulitin mo nga anak ang sinabi mo. Papa, sabihin mo ulit, titiutos ko kay Santino. Masayang-masaya ako dahil sa nagsalita na aking anak. Nagkakawag naman si Santino na tila tuwang-tuwa rin. Ngunit hindi niya na naulit ang pagbigkas ng salitang si Papa. Nagsasalita siya pero puro baby talk lamang na tamang siya lang ang nakakaintindi. Narinig ko ang mga yabag ni Senyorito at nilingon ko. Paakyat na. Akala ko kanina pa siya umakyat. Naibulong ko sa aking sarili. Buong akala ko kasi ay kanina pa siya umalis. Bakit ngayon lang siya umakyat? Hinintay niya rin ba na ulitin ni Santino ang pagtawag sa kanya ng Papa? Binalingan ko na lang muli ang anak kong busy na sa paglalaro na motorbike na laruan na ibinigay ng kanyang mommy Celine. Itinigil ko na ang pag-iisip ng kung ano-ano dahil ako lang naman ang bukod tanging nag-iisip ng ganung bagay. Next time anak, mama naman ang sabihin mo.
Mama naman. Ang daya mo naman anak. Ako ang lagi mong kasama pero papa ang una mong binanggit. Kunwaring pagtatampo kay Santino. Lumingon naman siya at mumiti. Kahit pala hindi pinapansin ni Senyorito ang anak na si Santino ay kilala pa rin siya nito. Bigla na naman akong nalungkot at napangiti ng maihalong pait sa aking naisip. Mabuti pa si Santino kinikilala ang kanyang papa sa kabila ng siya ay musmus pa lang at wala pang muwang sa tunay na sitwasyon naming bilang pamilya. Pamilya? Pamilya nga ba kaming maituturing? May pamilya ba na kagaya ng sa amin? Hindi nagpapansinan. Walang pagmamahal. Nagbuntong hininga ako. Nanalangin na sana isang araw matanggap na ni Senyorito na mayroon na siyang anak kahit hindi niya na ako kilalanin bilang asawa. Ang mahalaga ang anak ko. Naku! Papa ka mo ang unang nabigkas ni Santino. Duta manghang tanong ni Senyora Loretta nang maka-video call ko at naikwento ko ang pagtawag ni Santino ng papa sa kanyang ama. Narito kami ni Santino sa garden. Nakaupo ako sa isang upuang bilog na gawa sa kahoy habang si Santino naman ay nakaupo sa kanyang stroller at masayang pinapanood ang mga paru-parong kulay puti. Dilaw at may itim na may halong puti na lumilipad-lipad sa paligid at dumadapo sa mga bulaklak na orchids na may iba rin ang mga kulay. May violet, white, yellow, orange at may iba pang bulaklak ngunit hindi ko alam kung anong pangalan. May mga halaman din tulad ng dragon tail, peace lilies at naglalakihang palmera. Mayroon din iba't ibang klase ng alocasia. Lahat ng halaman ay kanya-kanyang angking ganda. Tulad ng tao, mayroong iba't ibang natatanging katangian. Kaya madalas narito kami na tambay ni Santino ay dahil bukod sa magandang kapaligiran at sariwang hangin ay pakiramdam ko malapit lang ang presensya ni nanay na hilig. Talaga ang paghahalaman. Dito rin ako madalas manalangin ang taimtim sa itaas. Basta't makita ko ang luntiang dahon at mga nag-aagawan ganda at kulay ng mga bulaklak, ay gumagaan anuman ang mabigat kong dalahan. Opo, nagulat nga po ako nang makapagsalita siya, at nakatingin pa sa direksyon ng papa niya. Dito patuloy ko sa pagkukwento. Nako! Takot magutom ang apo ko kung ganun. Sabay tawa ng senyora. Takot magutom? Ano naman ang kinalaman ng pagbigkas ni Santino sa salitang papa sa takot magutom? Tanong ko sa isipan ko. Ngayon ko lang kasi narinig ang bagay na iyon. May matandang kasabihan kasi na kapag ang ang tinawag ng bata ay ang kanyang tatay. Ang ibig sabihin raw ay takot siyang magutom. At nasagot na ng senyora ang tanong sa isip ko. Leon pala yun. Bueno, kamusta naman kayo ni Simon? Ganun pa rin ba ang pakikitungo niya sa'yo? Napabuntong hininga ako bago ako sumagot sa katanungan ng senora. Sanay na po kay Senyorito. Wala pa rin po. Siyang pagbabago. Saka ako mapait na ngumiti. Ganun pa man, hindi ko magawang ikwento kay Senora na malarnig rin na pakikitungo ni Senyorito Simon kay Santino. Batid ko kasing masasaktan at malulungkot siya sa oras na malaman niya tungkol doon. Ayokong sumama pa ang kanyang loob. Hindi na baling ako na lang ang nasasaktan. Masyadong mabait si Senyora at hindi karapat-dapat nasaktan. Hayaan mo ka rin, pasasaan ba at makikita rin ni Simon kung paano kita nakikita bilang isang mabuting tao. Malalim na wika ng senyora habang may maaliwalas na ngiti sa kanyang mukha. Napansin ko na parang lalo yata siyang nangayayat. Ang pisngi niya ay lalong humumpak. Nangangalumata rin siya na hindi maikakaila ng malaking bilog na itim sa ibaba ng kanyang malamlam na mga mata. Lola, napansin ko na pumayat na naman kayo. Hindi ko mapigilang magtanong. Nag-aalala ako sa kanyang kalusugan. Baka masyado nang napapagod ang senyora sa mga iniintindi sa hasyenda. Tila umilap ang mga mata ng senyora nang marinig ang aking sinabi. Hindi yun normal. Si senyora ang tipo ng taong laging nakatingin sa mga mata ng sinumang kanyang kinakausap. May tinatago kaya ang senyora? Nako, baka naninibago ka lamang. Kalakas ko ngang kumain. Sabay tawa ng matandang babae na sa totoo lang ay miss na miss ko na rin gaya ng pangulila ko sa presensya ni nanay. Hindi na kasi nakadalaw si Senora rito sa lungsod kung nasaan kami. Dahil daw nahahapon na siya sa bayahe. Hindi rin naman kami makamakadalaw ni Santino sa kanya sa hasyenda sapagkat ayoko pa siyang ibiyahe. Masyado pa kasi siyang bata at ang isa ko pang dahilan ay hindi pa siya binyagan sa simbahan.
Ayon din naman kasi sa matatandang paniniwala ng karamihan ng mga Kristiyano. Bawal at hindi pa raw pwedeng ibiyahe ng malayuan ang mga batang hindi pa nabinyagan sapagkat lapitin ng peligro. Maari raw madisgrasya, magkasakit o kaya naman ay mausog. Walang scientific basis sa mga ganong paniniwalaan pero mabuti na rin ang nag-ingat dahil wala naman ding mawawala kung susundin. Okay lang po ba ang kalusugan ninyo? Maya-maya ay naging tanong ko. Okay na okay iha, malakas pa ako sa kalabaw, bulalas ng senora at sa kamahinang. Tumawa. Lola, alagaan po ninyo ng mabuti ang iyong sarili. Uwi pa ho kami riyan ni Santino kapag nabinyagan na po siya, paalala ko sa mabait na senyora. 00 nga pala ka rin, iha, kailan ba ninyo balak mag-asawa pabinyagan si Santino? Napaisip na rin ako kung kailan. Pero baka isabay ko na lang din sa unang kaarawan niya ang kanyang binyag para isahang gastos lamang. Balak ko po sana sa first birthday niya na lang din po ganapin para po isahang gastos lang, ani ko. Tiyak kasi na pera ni Senyorito Simon ang gagamitin dahil saan naman ako kukuha ng pera para panggastos sa binyag at birthday. Kung may pera lamang ako ay hinding-hindi ko pagagastusin kahit isang 5 duling si Senyorito Simon. Baka isipin niya na naman na inaaksaya namin ang pinaghirapan niyang salapi. Tulad ng isang pirasong biskwit at mugmug na inabutan niya sa sahig. Simula rin ng araw na iyon ay hindi na rin ako nagmeryenda at binawasan ko na rin ang pagkain ko. Mahirap nang makwentahan na naman ng mga kinakain at ginagamit naming klito sa 100 ng kanyang bahay. Baka isipin niya o kaya pansinin niya ang bigas at mga groceries. Kung nababawasan, mabuti na lamang at hindi ko ginagalaw ang kahit na anong sukli sa perang pang-groceries, pambayad ng ilaw, tubig at internet. Karen, hindi ba ang sabi ko sa'yo ay isa ka ng legal na Santo Domingo at lahat ng meron kami ay sa'yo na rin? Lalo pa ngayon na binigyan mo ako ng napakagwapong apo sa tuhod. Kaya wag kang mag-alala sa gastusin. Kung nahihiya kang magsabi sa asawa mo, bibigyan kita ng sarili mong pera, walang gatol na sabi ng senyora na agad ikinailing ng aking liig. Lola, wag na matigas kong pagtanggi. Kakausapin ko na lamang po si Senyorito tungkol sa binyag. Hindi ko po kasi siya makausap dahil po madalas wala siya rito sa bahay at kapag naman po naririto ay puro trabaho pa rin po ang inaatupag. Hindi ko man nais mahaluan ng lungkot ang aking tinig ay hindi ko maikakaila.